Grabe! Diretsong binuweltahan ng US Defense Chief ang China sa harap mismo ng ating military. Nag-deploy pa ng US forces malapit sa West Philippine Sea. Habang binabanatan ng US ang China sa West Philippine Sea, umatake rin ang Ukraine gamit ang high-tech missiles laban sa Russia. Pero, teka, nagbabadyaring bumalik sa Malacanang ang isang kontrobersyal na leader. Ano ang ibig sabihin ng mga kaganapang ito para sa atin? Hawak ng US ang dalawang frontlines sa Asia at Europa. At dito sa Pilipinas, ang balita tungkol kay Duterte ay maaaring magdagdag ng bagong kulay sa ating politika. Abangan kung paano magkakaugnay ang lahat ng ito. Mga kababayan, may malaking development sa West Philippine Sea. Si US Defense Secretary Lloyd Austin mismo pumunta sa Palawan para personal na kumpirmahin. Tutulungan tayo ng Amerika kontra sa panggigipit ng China. Bakit bigla nagpakita ng ganitong lakas ng loob ang US? May secret agreement ba? Dito, nabigay siya ng matinding babala sa China. We stand with the Philippines. Sabay banat sa dangerous actions ng Beijing sa West Philippine Sea. Pero ang tanong, hanggang saan ang kaya nilang ipaglaban para sa Pilipinas? Kasabay nito, ang $500 milyong na tulong militar sa bansa ay sinasabing bahagi ng mas malaking plano ng US para labanan ang lumalawak na kontrol ng China sa rehiyon. Kasama pa niya si Philippine Defense Secretary Gilberto Teodoro sa Western Command. Ngunit habang matapang ang mga pahayag ni Austin, magbabago ba ang suporta kapag umupo na ang bagong administrasyon sa US? Maaari bang magbago ang ihip ng hangin kung mas mag-focus sila sa Europe kaysa Asia? Direct from Palawan. Ayon kay US Defense Secretary Lloyd Austin mismo, the US alliance with the Philippines will transcend administrations. Ibig sabihin, hindi magbabago ang relation natin with US kahit si Trump na ang nakaupo. Malaking kasiguraduhan para sa Pilipinas. Sa kabilang bahagi ng mundo, isang game changer ang pinakawala ng US. Ang ATACMS missiles na ibinigay sa Ukraine. Ang missiles na ito ay kayang tumama ng 300 kilometro. Kaya nitong maabot ang puso ng Russia mula sa teritoryo ng Ukraine. Ngunit hindi lahat ay kumbinsido. Ayon sa mga eksperto tulad ni Jennifer Cavanagh ng Defense Priorities, limitado ang bilang ng ATACMS missiles na natanggap ng Ukraine, kaya baka hindi ito magdulot ng malaking pagbabago. Ngunit ayon kay Ivan Stupak, isang dating opisyal ng Ukraine, ang moral na epekto nito sa Russia ay maaaring maging malaki. Ang tanong, paano kung mag-escalate pa ito? Ayon kay Kremlin spokesperson Dmitry Peskov, ito ay malinaw na eskalasyon at maaaring magdulot ng retaliation laban sa NATO allies. Handang-handa ba ang mga bansang sumusuporta sa Ukraine para harapin ang ganitong banta? Sa Europe, patuloy ang galaw ng US, UK at France para suportahan ang Ukraine. Ngunit sabi ng mga kritiko tulad ni Markov, ang kasalukuyang trajectory ay maaaring magtapos sa nuclear catastrophe. Ano ang ibig sabihin ng mga ganitong banta para sa buong mundo? Handa ba ang Pilipinas dito? Kasi sa isang nuclear war, dalawa lang ang option mo. Either magtago ka para mabuhay ka pa ng ilang taon sa radiation at nuclear winter, or tanggapin ang kapalaran at panoorin ang pagsabog ng mga nuclear na parang fireworks sa New Year.
Breaking! Hindi lang Europe ang inaatupag ng G7. Ang buong G7 nations, nagkaisa. Canada, France, Germany, Italy, Japan, UK, at US. Lahat sila kumampi sa Pilipinas. Si Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, papunta na sa Italy para sa G7 Ministerial Meeting para talakayin ang mga isyong pangseguridad sa Indo-Pacific. Dala niya ang ebidensya ng China's dangerous maneuvers. Dito, inaasahang tututukan din ang banta ng China sa West Philippine Sea, kasabay ng diskusyon sa Ukraine at Middle East. Ang suporta ng mga bansa tulad ng Japan, UK at US ay malinaw, ngunit sapat ba ang diplomatic talks para pigilan ang mas malalaking gulo sa rehiyon? Habang abala ang US sa Europe, paano naman tayo sa Pilipinas? Kung kaya nilang magbigay ng high-tech missiles sa Ukraine, kaya rin ba nilang magbigay ng advanced military assets sa Pilipinas para depensahan ang ating teritoryo? Punta naman tayo sa ating local politics dahil may malaking bomba. Si former House Speaker Pantaleon Alvarez may explosive statement about Duterte 2028. Plus, ang Quad Committee investigation may bagong revelation tungkol sa bank waiver. Mga ka-DDS, mukhang good news to para sa inyo. May bombshell development sa political scene. Si dating House Speaker Alvarez mismo ang nagsabi, pwedeng tumakbo ulit si Duterte sa pagkapresidente. But according to the 1987 Constitution, bawal ang re-election para sa mga naging presidente. Pero, may mga shocking updates din sa Quad Committee investigation. Ang kontrobersya sa mga testimonya ni Duterte sa Quad Committee ay tila nagdagdag ng init sa usapin. Lalo na ang mga issue tungkol sa EJ case at bank waiver. Will the former president be okay that if we draft the waiver now, that it be signed today instead of tomorrow? Will you be fine with that, Mr. President? Anong kapalit, sir? Hindi. Sampaling ko siya sa publiko. Hindi. Wala naman. Ano yan? Ngayon na. Wala pong ganunan. Mr. Chairman. LGBO, no? Sasampaling ko sa Mr. Chairman. Ano sa tingin nyo mga ka-Pulse Point? Dapat ba na tumakbo uli si Duterte bilang Pangulo sa susunod na eleksyon? May legal loophole ba para makabalik si Digong sa Malacanang? At bakit biglang nawala ang promised bank waiver? Ayon kay Alvarez mismo, let him run. Let the people decide. Hindi daw applicable ang no re-election rule kay Digong. Inspired daw kasi siya sa pagkapanalo ni Trump sa US. Habang umiinit ang tatlong labanan sa West PHC, Europe at politika ng Pilipinas, isang bagay ang malinaw. Ang kinabukasan ng kapayapaan ay nakasalalay sa mga susunod na desisyon. Handa ba ang mundo para dito? O patungo tayo sa mas malaking sakuna? Abangan ang susunod nating video para malaman ang kasagutan. Mag-subscribe at i-share ang video na ito. Huwag kalimutang magkomento. Ano ang tingin nyo? May pag-asa pa bang iwasan ang nuclear war? O malapit na talaga itong mangyari? This is your favorite political vlogger, Pulse Point PH signing off.